Hello mga classmate. Magandang gabi sa inyo lahat. Usapang anxiety disorder muli tayo. May gusto lang ako i-share sa inyo sa gabing ito about sa anxiety disorder. Gusto ko na rin kayong bigyan ng konting lakas ng loob sa mga nahihirapan sa anxiety disorder. Dahil tayong mga may anxiety disorder ay walang sakit. No, talagang pinanghihinaan lang tayo ng loob. Kapag pinanghinaan ka kasi ng loob, dun ka na manghihina. Sinusunod mo na yung dikta ng katawan mo. Dun ka na manghihina, dun na nangangatog yung mga tuhod mo, dyan mo na na-experience yung mga pangit na pakiramdam kapag pinanghinaan ka ng loob. Pero kung nananatiling malakas yung loob mo, ano mang mga sintomas na mabibigat, hindi gaano tumatagal yung sumpong mo. No? So, yun yung gusto kong i-share sa gabing ito, no? Alam nyo, mga classmate, yung isang araw, meron ako nakausap na isang matanda lalaki. Ano siya? Tawag nito. Christian siya. Christian born again siya. CCF siya, member siya ng CCF fellowship. Ang bait niya. Talagang nag-share sa akin ng about knowledge sa pagdating sa Panginoon, no? So, nagkaroon din ako ng konting lakas ng loob sa kanya kasi that time sinusumpong na naman ako ng anxiety ko. Pero ako yung tipo guys na na kapag sinusumpong ng anxiety disorder, yung nasa bahay na lang, hindi ako yung tipo na yun na nakalugmok na lang sa bahay pagka sinusumpong ng anxiety disorder. Kapag sinusumpong ako, tuloy pa rin akong trabaho. Sinasabi ko lang sa sarili ko na anxiety disorder lang to. Kahit na medyo may nararamdaman na kaunti, doon ako pag sinusumpong kasi alam ko na kapag sinuga ko ito, lalo ko lang iisipin, lalo ko lang pakikiramdaman yung symptoms na yun pagka ganun. So pagka sinusumpong ako, tuloy pa rin sa trabaho. No? So, yan nga, nag-usap kami, no? Ni Kuya, sabihin na natin ni Kuya. Ganda ng sinare niya sa akin, no? Ang puno ay nakakonekta sa lupa, no? Puno o halaman. Kapag wala yung lupa, tinanggal siya sa lupa, mamamatay siya, di ba? Pero yung lupa, mananatiling lupa pa rin kahit wala yung puno. Binigay halimbawa niya rin sa akin, ang isda ay nasa tubig. Kapag tinanggal mo yung isda sa tubig, mamamatay. Pero yung tubig, tanggalin mo yung isda, nananatiling tubig pa rin, no? Ngayon tayong mga tao, nilikha tayo ng mahal na Panginoon. So kapag nawala tayo sa Kanya, kapag tumalikod tayo sa Kanya, mawawala rin tayo, no? So nagkaroon ako ng tawag din, parang pumitik sa isipan ko na parang nadagdagan yung yung ko na naman, spiritual connection. Okay to si Kuya, sabi ko na tamang-tama yung dating niya, humihina yung loob ko. Napapalakas yung loob ko. So kahit ano mangyari, sabi niya, huwag kang bibitaw sa mahal na Panginoon. Sinare ko rin na nagkaroon ako ng anxiety disorder. Yung anxiety disorder na yan ay pangangamba, takot, mga pag-aalala, sabi niya. Alisin mo yung mga pag-aalalang yan. Pero hindi mo yan maaalis ng ikaw lang, sabi niya. Totoo siya. Totoo yung sabi niya, hindi mo maaalis na ikaw lang. Surrender mo lahat sa mahal na Panginoon yan. Ibulong mo sa Kanya yung mga kahinaan mo,
yung mga hinaing mo, ibulong mo sa kanya, isuko mo sa kanya lahat, mawawala yan, sabi niya sa akin. Totoo po, 100% ako naniwala sa kanya. Na kapag sinuko natin yung sarili natin sa mahal na Panginoon, tinalikuran natin yung ating mga kasalanan, seryoso yung pag hingi mo ng tawad sa mahal na Panginoon, seryoso yung pagsamba mo, paglapit mo sa Kanya. Kapag nakita ng mahal na Panginoon na seryoso ka, nandun yung healing. Andun yung healing, guys. So ako talaga nagpapasalamat ako. Kahit na malayo, kahit na may homesick, madalas mag-isa lang ako sa boarding house. May time na magigising ako na, may time na matutulog ako ng 9:45 PM. Magigising ako ng 2:30 ng madaling araw. Hirap na ako makabalik ng tulog, no? So, ang ginagawa ko, nananalangin ako, mahal na Panginoon. Ito, totoo kong ginagawa to, mga classmates. Kapag nagising ako ng time na yon, 2:45 AM, so dapat ang gising ko pa is 5:30. Nananalangin, hindi na ako makatulog. Ginagawa ko, guys, nananalangin ako ng taimtim. Sabi ko, mahal na Panginoon, ibalik niyo po yung ano ko, yung sarap na himbing ng aking tulog, no? Ibalik niyo po yung himbing ng aking tulog. Kailangan ko pa po ng pahinga. Yun, medyo tawag dito. Sa ganung pagkakataon, seryoso akong nananalangin sa kanya kahit anto. Tinikinig niya, answers prayer talaga lagi. Talagang nilalagyan niya ako ng peace of mind, tapos yun, makakabalik ako ng tulog. No? So, excuse me. Mga ganun pagkakataon, mga classmates, no? Nakikita natin, o nararanasan natin, o napatutunayan natin na walang imposible sa mahal na Panginoon at itinutupad niya at madali siyang lapitan. Kumbaga, kung seryoso kang lalapit sa kanya, no? Ito pa, yung isinel sa akin ni Kuya about anxiety disorder. Alam mo, sabi niya sa akin, yung anxiety disorders, magulong pag-iisip yan, wala kang peace of mind, sabi niya, wala kang peace of mind. Ngayon, yung peace of mind na yun, hindi mo matatamo ng ikaw lang, sabi niya. Yung peace of mind na yun, ay makukuha mo sa mahal na Panginoon. I-surrender mo yan sa Kanya. Sabi niya sa akin, totoo, na tayo mga may anxiety disorder, walang peace of mind talaga. Puro pag-aalala, puro pangamba, pag-aalala na baka katapusan na natin ngayon, pag-aalala na baka bukas di na natin kasama yung mga mahal natin sa buhay, pag-aalala sa kalusugan natin dahil iba talaga pakiramdam ng mga discomfort na nararamdaman natin, talagang kakaiba, no? Talagang nakakatakot. So wala tayong peace of mind. Totoo yung sabi ni Kuya, talaga naliwanagan ako at lumakas na kaunti. Yung time na yun, medyo pinanghihinaan ako ng loob. Mahirap kasi kapag mag-isa ka lang, no? Malayo ka sa buhay, mga mahal mo sa buhay. Madalas ka pang hinaan ng loob, lalo kapag nalulungkot ka. Pero ihinom mo lang sa mahal na Panginoon na pagkalooban ka niya ng tapang at lakas. Samahan ka niya sa oras na sa dumarating yung time na nalulungkot ka, na-homesick ka, no? Sa tuwing dumarating yung time na nalulungkot ka na parang gusto mo nang ibalik kung dating ikaw, no? Ihiling natin yan sa Kanya. Gagaling tayo, walang imposible sa mahal na Panginoon. Yun lamang ang aking gustong share sa inyo, mga classmates. Tandaan nyo, nariyan ang mahal na Panginoon sa lahat ng oras, hindi niya tayo pababayaan. Nakikita niya kung anong sinasuffer natin ngayon. At bago pa man tayo lumapit sa Kanya, alam niya na yan, no? So, taos puso lang yung paglapit natin, taos puso yung pagsuko natin sa Kanya ng ating mga kasalanan, no? Talikuran natin yung ating mga kasalanan, pagbago, para sa tuluyang paglaya sa anxiety disorder. Maraming salamat, mga classmates. Huling ko lang sana na don't skip ads. Malaking tulong nyo na ito sa akin. Nakatulong na kayo sa akin, mga classmates. Nakatulong din kayo sa ating mga kapwa nagsasuffer ng anxiety disorder. Maraming salamat, mga classmates.
See you on my next video. Salamat.